Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magandang araw mga kaibigan, narito naman tayo upang magbigay updates sa FPJ Batang Quiapo. Dito na kaya magkakaroon ng pagkakataon na magkaharap itong si Tanggol at Ramon. Dahil doon nga mismo dinala ni Marcelo itong si Tanggol upang makausap nga niya itong si Don Facundo. Ngunit nandoon din ang pamilyang Montenegro dahil nakikiramay nga rin ito kay Pablo. Kaya naman agad ipapakilala ni Don Facundo itong si Tanggol sa mga pamilyang Montenegro upang malalaman na rin ng mga pamilyang Montenegro na tauhan na ngayon ni Don Facundo itong si Tanggol. Ngunit hindi inaasahan ni Ramon na muli niyang makikita itong si Tanggol, kaya nang laki na lang ang mga mata nito at hindi alam ni Olga at David kung ano ang gagawin nila dahil nanginginig na ito sa takot dahil kapag malaman nga ni Ramon na tauhan pala ni Facundo itong si Tanggol ay hindi tatatantanan itong si Olga at David. Agad namang pinaalam ni David na nagsingdatingan ang mga kapulisan, kaya naisip nila na hindi pwede na magtagal sila rito. Kaya naman agad nagpapaalam si Ramon kay Senyor Facundo at babalik na nga lang daw ito sa ibang araw. Sa kabilang banda ay nararamdaman nga ngayon ni Rigor ang takot nang binalaan nga ni Kapitan nung nagkasalubong silang dalawa. Sinabi pa ni Kapitan dito kay Rigor na bawas-bawasan nga raw ang kanyang mga tauhan sa pamamahay nila sapagkat hindi nga raw maganda sa paningin ng mga tao na ibinabahay ni Rigor ang dalawang babae, lalo na't pulis ito. Dagdag pa ni Chairman dito kay Rigor na huwag siyang sisisihin kapag ipapatawag itong si Rigor doon sa barangay dahil hindi naman daw siya nagkulang sa pagbigay advice dito kay Rigor. Ngunit pinangako naman ni Rigor dito kay Chairman na aayusin nga raw ang kanyang problema at umalis na nga agad itong si Chairman. At dito na nga napag-isip-isip ni Rigor na hindi nga maganda na ibinabahay niya ang dalawang babae sa isang tahanan at hindi nga inaasahan ni Rigor sa pagpasok niya sa opisina ay puno siya ng bully ng mga kasamahan niyang pulis. At nang nakauwi na nga itong si Rigor sa kanyang pamamahay ay naabutan na lang niyang nag-aaway itong si Lena, Marites at Ruda dahil nga ay binibilog na naman daw ni Marites ang ulo ni Rigor. Ngunit sinabi naman ni Marites na wala naman daw silang pakialam dahil asawa nga niya itong si Rigor, kaya okay lang daw na siya ang bibilog sa ulo nito. Dagdag pa ni Marites dito kay Lena na siya dapat ang mas may karapatan na bibilog sa ulo sa kanyang asawa at hindi si Lena dahil isa lang siyang kabit. Kaya naman sinabi ni Marites na tama nga lang daw itong si Rigor na papalayasin na nga itong si Lena dahil dagdag nga lang sa sakit ng ulo nila. Galit na galit naman itong si Lena sa sinabi ni Marites, lalo't lalo na raw na buntis ito, kaya sinabi niya ito na hindi daw siya aalis sa bahay ni Rigor at doon na nga daw niya isisilang ang anak nila ni Rigor. Ngunit sinabi lang ni Marites dito kay Lena ay susubukan niya lang daw niya kung sino ang mananalo sa kanilang dalawa. Kaya umalis na lang itong si Lena at pumasok sa kwarto niya at doon nagwawala at hinahampas ang mga gamit niya dahil nararamdaman na nga rin niya na sinisigaw-sigawan na siya ni Rigor. At napag-isip-isip na rin ni Lena na baka darating nga daw ang araw na papalayasin na siya ni Rigor. Habang si Rigor naman ay nag-isip-isip na ililipat na nga niya itong si Lena ng pamamahay. Kaya naman mga kaibigan, aabangan na lang natin ang mga susunod pang mga kaganapan dito lamang sa FPJ Batang Quiapo. Maraming salamat po.